Unang sulat ni Juan, ika-5 kabanata. Kung tayo sumasampalataya na si Jesus ang siyang Kristo, tayo nga ay mga anak ng Diyos. At ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. Ang palatandang iniibig natin ang mga anak ng Diyos kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay tumutupad ng kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo. Hindi sa pamamagitan ng tubig lamang, kundi sa pamamagitan ng tubig at dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo: ang Espiritu, ang tubig at ang dugo. At ang tatlong ito ay nagkakaisa. Kung pinaniniwalaan natin ang patotoo ng mga tao, higit nating dapat paniwalaan ang patotoo ng Diyos. At ito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sino mang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang Diyos ay ginagawang sinungaling ng sino mang hindi sumasampalataya sa Diyos, sapagkat hindi ito naniniwala sa patotoo niya tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo: ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito ay makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang sino mang pinapanahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinapanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban. At dahil sa alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat inihiling natin sa kanya. Kung makita ni naman na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan, at hindi ito sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo at hindi sila maaaring galawin ng dyablo. Alam natin tayo'y mga anak ng Diyos kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binibigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos, at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan.